You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And they say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker. Everybody say, waymaker, miracle worker. Anybody know he's a waymaker tonight? He's a miracle worker. Waymaker. I don't see that you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop
God. Everybody lift it up again and say, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time all over the building, can you lift it up to him? When big day, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa River of God Revival Church Marilao. Ako po si Sis Jing, ang inyong makakasama sa gabing ito na mag-share ng salita ng Diyos sa ating pong midweek service. Kaya samahan niyo po muna ako sa aking maikling panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat muli sa gabing ito, sa buhay at kalakasan po na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, dahil muli ay gagamitin mo po ako na magbaba ng iyong salita. Kaya nawa po, Panginoon, i-bless mo po ang aking mga labi at itago mo po ako sa iyong likuran. Dahil inaamin ko po, wala po akong kakayahan na mag-share ng iyong mga salita. Na Panginoon, samahan mo po ako sa gabing ito. Huwag mo po akong pababayaan, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, i-bless mo rin po ang lahat ng makikinig. Nawa, Panginoon, i-bless mo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, upang may magrema po sa kanila at mai-apply po nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Ang title po ng aking isi-share sa gabing ito ay The Wedding at Cana, A Miracle of Transformation. Sa Tagalog po, ang kasalan sa Cana at ang himala ng pagbabago. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Juan chapter 2 verses 1 to 11. Basahin ko po muna. Ang unang himala ni Jesus. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lamang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ang unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen po. Alam naman po nating lahat na ang kasalan po ay isa sa pinakamasayang selebrasyon po sa ating buhay, di po ba? Sigurado naman po na lahat po tayo ay kinasal na o kung meron man pong magpapakasal pa lamang, di ba po?
Dahil po ang kasal ay siya pong nagbibigki sa dalawang taong nagmamahalan para po maging legal po ang kanilang pagsasama sa mata po ng tao, lalong higit po sa mata ng Diyos, di po ba? Pero sa mga ganito pong okasyon, katulad nga po ng kasal, hindi po talaga mawawala na yung mga problema po na hindi po inaasahan, di po ba? Kahit po maliit na bagay lang, katulad nga po ng minsan po sa handaan, di po ba? Nagkakaroon po ng mga kakulangan sa upuan, di po ba? O kaya po ay mainit po sa pinagdausan ng handaan. O, ang mas malala po ay yung kulangin po sa pagkaing handa, di po ba? Para po sa mga bisita. Kaya nga po, naalala ko po rito nung kinasal po yung aking anak na yun din po yung aming iniisip noon nung aking anak nung siya ay ikakasal. Kasi nga po, sa laki po ng angka namin, talaga pong kukulangin po yung doon po yung gamit po para sa venue kasi po ang liit po nung nakuhang venue ng anak ko, wala na po kasing available na mas malaki. Kaya nga po pinagtiyagaan na po namin yung venue niyang nakuha kahit po maliit, kahit nga po tingin po namin talagang hindi po sasapat sa bisita namin. Kaya nga po sinabi po ng catering na pwede naman daw po na magdagdag po kami ng upuan sa labas, naglalagay na lang ng tent. Pero siyempre po, nahihiya naman po kami kung sino po yung mapupwesto dun sa labas. Siyempre po dahil mainit po, di po ba? At saka ganun din po yung inisip po namin na baka kapusin kami ng pagkain dahil nga po baka maraming maging bisita. Kaya nga po talagang nag-ready na po agad ako na nagpaluto po ako para po in case po nakulangin. Meron po kaming panghanda pa rin po para po sa mga mauubusan. Pero glory to God po dahil talaga pong napakabuti ng Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat dahil talagang nairaos po namin ng maayos na wala pong naging problema. Nung ikinasal po siya, yung aking anak, meron man pong nangyaring konting pagsubok na nung umaga po na ang lakas-lakas po ng ulan. Di po ba? Ang lakas po ng ulan nung umaga na bago siya ikasal. Pero talagang nanalangin po ako sa Panginoon dahil talagang gusto ko po sana maging memorable po talaga yung kanyang kasal ng aking anak. Dahil nga po gusto po nilang mag-photoshoot sa labas, hindi po sila makapag-photoshoot dahil ang lakas po ng ulan. Dahil nga po gusto nila na mas magandang view para po doon sa kanilang photoshoot. Pero talagang glory to God po dahil nung nanalangin po ako at humingi pa po ako ng tulong na panalangin sa aking mga ka-prayer warriors na talagang tulungan ako mag-pray para huminto po ang ulan. Talaga pong glory to God dahil talagang maya-maya po huminto na po ang ulan at talagang binigyan po kami ng magandang panahon nung araw na iyon. Kaya talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung kasal po ng anak ko ay nakaraos po talaga ng walang naging problema. Amen po. Glory to God. Kaya nga po dito po sa ating topic ngayon kung paano po gumawa ng himala ang ating Panginoon sa kasalan sa Cana, di po ba? Nakita po natin yung kanyang ginawang himala. Di po ba? Yung kanyang kauna-unahang ginawang himala. Diba? Yung tubig ay ginawa niya pong alak. Po ba? Pinakita po dito na yung kapangyarihan po ng Panginoon. Po ba? Yung kanyang layunin, ba't siya gumawa ng ganong himala? Dahil ang layunin po ng ating Panginoong Hesus ay bigyan talaga tayo ng pagbabago. Bigyan tayo ng provision, ng kagalakan, ng kasiyahan po sa ating buhay. Kaya nga po, may tatlong bagay po, 3 things na we can do to have Jesus transform our lives. Meron po akong 3 bagay na magagawa natin para po pag-transform po si Jesus sa ating buhay. Ang number 1 po ay invite Jesus into every area of our lives. Anyanyahan po natin ang Panginoon sa bawat lugar po sa ating buhay. Diba? Sabi nga po sa verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Dito po tinuturo po sa atin na
Si Jesus po ay na inayahan po tayo natin, dito po tinuturo dito na kung aanyayahan natin si Jesus sa ating mga buhay, magkakaroon po talaga tayo ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay na mararanasan po natin basta po palagi natin siyang isinasama o sinasali sa lahat po ng ating mga ginagawa o gagawin. Dahil kapag po talagang isinama natin ang Panginoon sa ating buhay, katulad nga po sa pag-aasawa, di po ba, sa ating mga pamilya, at sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin, pagsubok man yan, talagang makikita po natin ang pagbabago. Katulad nga po sa mag-asawa, di po ba? Kapag po siya talaga yung ginawang sentro ng kanilang pagsasama, magiging maayos po talaga at mapayapa ang kanilang samahan. Talagang hindi po ito mauuwi sa hiwalayan kahit na po mag-away man, magkatampuhan man. Po ba? Kasi dahil pag siya po ang ginawang sentro ng kanilang pagsasama ng mag-asawa, talaga pong magkakaroon po ng pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigayan po ang isa't isa. Dahil talaga pong hindi po sila magkakawatak-watak, lalo na po ng kanilang buong pamilya. Po ba? Dahil sabi nga po sa Mateo 19 verse 6, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya nga po talagang napakasarap po na meron tayong Diyos sa ating buhay dahil wala po talagang makakahadlang sa pagsasama ng mag-asawa pag siya ang ginawang sentro ng kanilang pagsasama. Amen po. Ang number 2 po ay trust Jesus even when you don't understand. Magtiwala po tayo sa Panginoon kahit hindi po natin nauunawaan. Amen po. Di po ba sabi sa verse 3, naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Kaya't sinabi ni Jesus sa verse 4, ipaubaya nyo na lamang po ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang tamang oras. Nakita po natin dito yung pagtitiwala po ng ina ni Jesus sa kanya, di po ba? Makikita po natin dito kung paano po gumawa ng po ba, nakita natin dito yung pagtitiwala ng ina ni Jesus sa kanya, di po ba? Kaya ganun din po tayo, dapat palagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Kaya ba, kahit sa tingin po natin ay imposible pong mangyari pero sa Panginoon po nating it's impossible po, di po ba? Kaya tulad po ng laging itinuturo po sa atin di po ba, na ano man po ang pagsubok, mga problemang dumarating sa atin na parang hindi po natin kaya, surrender po natin sa Lord po ba? Bigay po natin sa Kanya. Ay sabi nga po sa Job chapter 5 verse 8 to 9, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Mga dakilang gawa niya'y di natin mauunawaan. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Amen po, di po ba? Hindi po talaga natin kayang maunawaan ang kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Yun po, lalo na po yung mga himala at mga kamanghamanghang bagay na ipaparanas niya po sa atin. Minsan akala po natin wala pong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi minsan parang, minsan hindi man po natin hinihingi ay ibinibigay niya. Kaya akala po natin na yun po ay pinagkaloob sa atin dahil po sa ating sariling kaparaanan lamang, di po ba? Kala natin dahil sa atin lang sariling kakayahan. Pero sabi nga po sa preaching na aking napakinggan, sabi po ay papunta pa lang tayo sa church o kaya ay nag-decide pa lang tayo na pupunta tayo sa church ay pinagpapala na po tayo. Kaya sabi nga po, dapat hindi tayo parang palitaw, nalulubog-lilitaw lang sa pagdalo. Dapat po maging consistent po tayo sa pagdalo sa ating mga gawain sa church. Dahil para po ang pagpapala po ng Lord
dire-diretso rin, hindi po lulubog lilitaw din, di po ba? Kaya nga po, sabi po sa Mateo 6:34 na wag na natin alalahanin ang bukas, sapat na ang ating mga suliranin sa bawat araw. Kaya yung bukas na ang bahala sa kanyang sarili. Di po ba? Napakasarap po na marinig na bahala na ang bukas sa kanyang sarili dahil wag na po tayong mag-alala sa ating, di po ba? Wag na tayong mag-alala dahil bahala na yung bukas sa sarili niya na mag-alala, di po ba? Kaya dapat po talagang magpatuloy lamang po tayo sa pagsunod sa Panginoon at para po talagang tuloy-tuloy po ang ating pagpapala. Hindi po ito maaantala, hindi po ito lulubog lilitaw. Magpatuloy po tayo sa pagdalo, wag po tayong ah, ah, palaktaw-laktaw lang ng pagdalo kung kailan lang po natin maisipan. Talaga pong mahalaga po talaga na yung pagdalo po natin at pahalagahan po talaga natin yung araw ng linggo. Dahil talaga pong ang Diyos po ay siya po yung talagang kikilos po sa ating buhay at magbibigay ng pagpapala ng dire-diretso. Amen po. At ang pangatlo naman po ay Jesus turns the ordinary into extraordinary. Sabi po sa John chapter 2 verse 9, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ang unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Amen po, di po ba? Yung ordinaryong tubig naging masarap na alak. Nakita natin dito kung paano po gumawa ng himala ang Panginoong Hesus, di po ba? Ganon din po sa buhay natin na kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, po ba? Talagang mararanasan din po natin yung mga himalang. At ang number 3 po ay Jesus turns the ordinary into extraordinary. Kaya niya pong gawing pambihira ang mga ordinaryong bagay. Nakita naman po natin dito kung paano po niya ginawang masarap na alak yung ordinaryong tubig, di po ba? Talagang ipinakita niya po yung ginawa niyang himala at kamangha-mangha, di po ba? Kaya ganun din po sa mga buhay natin. Kaya niya rin po yung gawin sa ating mga buhay. Di po ba kung napapansin po natin, walang-wala po tayo, wala pong trabaho, walang pera, pero nakakaraos pa rin po, di po ba? Tayo po na mga hindi marunong magluto, yung mga hindi po marunong mag-share ng salita ng Diyos, yung hindi po marunong manalangin. Pero di po ba nakakayanan po natin? Dahil iyon po ay sa mga kamanghamanghang bagay na ginagawa niya po sa ating buhay. Na siya po yung kumikilos sa ating mga buhay para po tayo ay pagpalain, di po ba? Basta po ipagkatiwala po natin sa Kanya ang ating mga buhay at subukan po natin siya kung ano po yung kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Basta po unahin lamang po natin ang Lord, di po ba? Dahil sabi nga po sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Basta po talaga inuna po natin ang nagbibigay po ng pagpapala, di po ba? At yung kanyang kaharian. At susundin po natin ang kanyang mga utos. Talaga pong ibibigay niya po sa atin ang lahat po ng mga ating pangangailangan. Talagang kamangha-mangha po ang Panginoon pagka po siya ang kumilos po sa ating buhay dahil talaga pong gagamit po siya ng mga tao o instrumento para po tayo ay pagpalain, di po ba? Hindi lamang po sa pinansyal, kundi pati po sa material, sa pisikal, at higit po sa lahat sa ating espiritual na pangangailangan. Kaya nga po talagang, kaya pong baguhin ng Lord ang ating mga buhay, kaya po niyang pihitin ang ating mga buhay para po sa ikakaayos nito.
Amen po, 'di po ba? Kaya po talagang, magugulat na lamang po tayo sa ating mga sarili na binago na po pala tayo ng Lord. Dahil kung dati po tayong palamura, ngayon hindi na, 'di po ba? Nakokonsensya na po tayo 'pag po tayo ay nakapagmura. Kung dati po tayong marites, ngayon hindi na rin po na ayaw na po natin na pinag-uusapan po yung iba, lalo na po kung hindi maganda po yung sinasabi, 'di po ba? At kung dati po tayong pakialamera, inggitera, ngayon mapapansin po natin na kuntento na po pala tayo kung ano po yung meron tayo at hindi na po tayo naghahangad kung ano po yung meron ang iba, 'di po ba? Kaya nga po talagang, napakasarap po magpabago sa Panginoon dahil ako po mismo ay nakita ko po yung, pagbabagong ginawa ng Panginoon sa aking buhay, na kung dati po akong, matampuhin, mapagtanim po ng galit at sama ng loob sa aking kapwa, pero napatunayan ko po talaga na hindi po kabawasan sa pagkatao po ang magpatawad at magpakumbaba po sa ating kapwa, na hindi po ito magiging hadlang para po sa ating, buhay na tayo po ay magmahal, umunawa at magpatawad po sa ating kapwa kahit hindi po ito humihingi ng tawad. Dahil napatunayan ko po sa aking sarili na, tayo po yung nagsa-suffer 'pag po gano'n pa rin po yung ating damdamin kung tayo po ay nasa Panginoon na. At hindi na po yun maganda 'pag po tayo nasa Panginoon na gano'n pa rin po yung ating damdamin, 'di po ba? Kaya po hayaan po natin na, tayo po ay baguhin na po ng Lord dahil napakasarap po sa pakiramdam yung wala tayong dala sa ating dibdib, 'di po ba? Na wala na po tayong mga tampo, galit at sama ng loob sa ating kapwa. At talagang, pinababayaan na po natin na ang Lord na po ang takbo sa ating buhay. Kaya po talagang, mula po noon naalis na po yung aking mga pag-aalinlangan at talagang, alam ko po kasama ko po ang Lord. Mula po nang ako'y nakipag-isa na sa kanya at talagang sumunod na po ako sa mga utos niya, talaga pong, yung pagbabago po ay talagang nararanasan ko na. Dahil talagang, sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, "Kaya't kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan ng bago." Amen po. Talagang pong napakasarap pong makipag-isa kay Kristo at tayo po ay maging bagong nilalang na, 'di po ba? Talagang, ah, ma magkakaroon na po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan, 'di po ba? Dahil alam naman po ng Lord ang laman ng puso natin, 'di po ba, kung ano po yung dine-desire ng ating mga puso. Dahil talagang all-knowing and all-powerful po ang Lord. Wala talaga tayong maitatago sa kanya, alam niya po ang lahat ng bagay sa atin. Wala po tayong, ah maipagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya po talagang kapag po mayroon po tayong mga nangyayari po sa ating mga buhay na hindi po natin kayang ipaliwanag bakit nangyayari, ang Diyos lang po talaga ang nakakaalam at siya lang po talaga ang magpapaunawa nun sa atin. Kaya nga po kung tayo po ay may mga katanungan pa sa ating mga puso na at sa ating mga isip na hindi po natin kayang maunawaan o bigyan ng kasagutan, makipag-usap lamang po tayo sa Panginoon. Hingin po natin ang kanyang presensya at maniwala po tayo na tunay po at buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran na kahit hindi po 'to natin nakikita. Amen po. At kaya po sa ating pong conclusion, ah dito po sa kasalan po sa Cana ay, tinuturuan po tayo na talagang dapat po anyayahan po natin si Lord sa ating mga buhay, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sa kasiyahan man o sa kalungkutan, dapat palagi po siyang present, 'di po ba? Lagi po natin siyang isasama o isasali po sa lahat po ng ating mga ginagawa, 'di po ba? Talagang, magtiwala po tayo sa kanya at hayaan po natin na siya po ang kumilos at bumago po sa atin. Dahil 'pag po siya ang ating inuna, talaga pong, mararanasan po natin talaga ang mga pagpapala.
Kaya wag po natin siya pangungunahan at wag po talaga natin limitahan ang kakayahan ng Diyos sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Kamangha-mangha po talaga ang kaya niyang gawin sa mga anak po niya na willing po na sumunod at magpagamit. At talagang hayaan po natin na siya po ang kumilos at magmaneobra po sa ating mga buhay. Kaya po dito po ay hinahamon po tayo na kung meron man po na meron pa ring parte na po ng ating mga buhay na kailangan pong matouch ng Lord, na mahipo ng Lord para po mabago. Kailangan po natin na isurrender na po sa Lord ito. At hayaan po natin na ang Lord po ang kumilos po ba sa ating buhay. Lalo na po sa mga mag-asawa na nagkakaroon po ng mga problema. Pagkatiwala na po natin ito sa Lord. Pagkatiwala po natin sa Lord, ang inyong pagsasama ay pagpalain. At ganoon din po yung mga magpapakasal pa lamang. Alam naman po natin na ang pagpapakasal po ay para po ito sa mga dalawang tao po na magsasama po sa habang buhay. Kailangan po talaga ng presensya ng Lord dahil sabi nga po, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo at iluluwa kapag napaso. Dahil talagang ang dalawang ikakasal po ay noon pa lamang po sila magkakaroon ng pagkakataon na magkakilala. Ay sabi nga po, magkakakilala lamang sila ng kanilang mga ugali kapag nagsama na sa iisang bubong, di po ba? Kaya po talagang kailangan po ng panalangin at talagang kailangan po ng presensya ng Panginoon sa kanilang pagsasama, sa kanilang gagawing pagpapakasal. Kailangan po talaga na ang Lord po talaga ang kumilos, di po ba? Ang siya pong pakilusin sa kanilang mga buhay. Kaya nga po ito ay isang hamon sa atin na kung mayroon man po na parte pa o area sa buhay natin na kailangan pong mahipo ng Lord, kailangan pong mabago, isurrender na po natin ito sa Panginoon. Lalo na po nga ang buhay ng mga mag-asawa, yung kanilang pagsasama, at ganoon din po yung mga magpapakasal pa lang na dalawang taong magsasama sa habang buhay. Kailangan po talaga na hingin po nila ang presensya ng Lord, di po ba? Dahil sabi nga po, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo at iluluwa pag ito po ay napaso. Kaya talagang kailangan po talaga na isurrender na po natin ito agad sa Panginoon at talagang napangunahan po ang inyong pagsasama. Amen po. Kaya nga po talagang palagi po nating ibalik ang parangal sa ating Panginoon upang tayo po ay kanyang pagpalain. Amen po. To God all be the glory po. Mananalangin po muna ulit ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabong ito, sa pagsama po sa amin. Nawa Panginoon, tulungan po Panginoon na meron parte pa sa buhay po namin na kailangan po. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.